Wala man eh. Sinasabi lang nila, may unexplained wealth siya. At saka yung asawa eh. Di ba kasama po yung asawa sa SALN? So, nagtatrabaho pa naman yung asawa ni DVP. Oo naman. Oo, nagtatrabaho yung asawa ko. Yun ngang isang member ng Committee of Justice, may utang yan na 8 million. Good afternoon, everyone. Sa asawa ko. Kaya nga hindi pa nadagdag yun. So kulang yun, yung pinakita nila. Kasi, Oo, kasi hindi mo man pwede ilagay pa yon kasi hindi pa siya kita, kasi utang pa lang siya sa iyo. So, for our opening statement, So, pero matindi, no? May utang na, nag-aakusa pa. diba? Kapal na mukha, diba? that is for her to find her. Kaya nga kami mag-asawa eh, tinitingnan namin siya ng mga mga interview niya. And then, our hearing. Sinasabi ko talaga sa asawa ko. Sabi ko, ito ang kapal na mukha, may utang na 8 million, may gana pang bumana. And then, our... Tapang at Malasakit, isang programang magbibigay boses sa tapang at malasakit ng Pilipino. Kasi wala naman kasi talaga kaming ginawang katiwalian. Nagtrabaho lang kami ng maayos sa Office of the Vice President. Pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Sasabihin man nilang red tagging yan, hindi totoo. May ebidensya na merong mga members, ang mga kabayan black, na galing sa kanila papunta sa NPA. Diretsahang sagutan. Kinonfronta ko diretso si BBM. Sabi ko sa kanya, bakit merong pagpaplano ng impeachment sa House of Representatives? Walang uurungan. Sinabi ko sa kanila na ito ay fishing expedition sa kawalan ninyo ng ebidensya sa paggamit ng confidential funds. Walang kinatatakutan. Naisip ko, may go signal ito na kalabanin niya yung dalawang opisina. Ngayong Marso 6, alas 5 ng hapon, tunghayan ang isang matapang na talakayan kasama sina Banat Bay, Boss Dada at si Vice President Sara Duterte. Huling-huli kasi mga lalaki sa mga Oo nga eh. sa mga pambobola Hindi po kayo tumingin. Welcome back to my channel. Una sa lahat mga kababayan, palakpakan dito sa channel na bago mga kababayan. Subscribe kayo dito sa ibalik natin ang tapang at malasakit. Yan po ang channel mga kababayan. Bukod kay BP Sara exclusive ito para itong kay Tatay Digong. No? Marami ang maririnig natin dito kay BP Sara mga kababayan. Una na yan, si Luis Tro. Naku po, Luis Tro. Ayan, sinout out ka na ni BP Sara. Uy, yung 8 million daw. Paano ba yan? Ayan, mababa ito mga kababayan. Panoorin nyo dito sa channel mga kababayan na ibalik ang tapang at malasakit. I-subscribe nyo yan po. Ito po yung unang episode. Mahaba ito, kaya lang clips lang yung po kinuha ko dito. Panoorin nyo po yung buong video nito mga kababayan. Kasama po yan si Banat Bay at itong si Boss Dada, yung idol nating mga banateros. Ito, let's go mga kababayan. Pakinggan natin si BP Sara. Sabi ng unexplained wealth, na tinatanong ko lagi, ituro mo sa akin, saan dyan ang unexplained? Kasi pag sinabi mong unexplained, hindi mapaliwanag, diba? Papaliwanag kung paano yan pumasok dyan sa SALN mo. Wala man eh. Sinasabi lang nila, may unexplained wealth siya. At saka yung SALN, yung asawa eh. Di ba kasama po yung asawa sa SALN? So, nagtatrabaho pa naman yung asawa ni DVP. Oo naman. Oo, nagtatrabaho yung asawa ko. Yun ngang isang member ng Committee of Justice, may utang yan na 8 million sa asawa ko. Kaya nga hindi pa nadagdag yun. So kulang yun, yung pinakita nila. Kasi, Oo, kasi hindi mo man pwede ilagay pa yon kasi hindi pa siya kita, kasi utang pa lang siya sa iyo. So, pero matindi, no? May utang na, nag-aakusa pa. diba? Kapal na mukha, diba? Kaya nga kami mag-asawa eh, tinitingnan namin siya ng mga mga interview niya. Sinasabi ko talaga sa asawa ko,
Sabi ko, ito ang kapal na mukha. Oh, may utang na 8 million, may gana pang bumanat. Actually, gusto ko nga siya ipaano eh. Ano ba ang tawag dyan? Yes. No, not estafa. Patanggal siya dyan kasi, hindi, kalimutan ko yung term. I'm so sorry, nakalimutan ko yung term. Patanggal siya dyan kasi meron siyang conflict of interest. Diba? Oo nga. 8 million is 8 million nowadays and hindi ka magbabayad sa amin. Tapos sasabihin mo pa unexplained wealth. Saan nga ba doon? Sige nga, sabihin mo sa akin, saan doon sa salin ko tinuro nila unexplained? Wala talaga. diba? Basta inano lang nila na from 18 million naging 88 million in 16 years. 16 years yun, 16 years yun. Oo. So anong iniisip nila? Nakatunganga ako in 16 years na parang sorry sa term ha, nagbilangkad lang ko, naglingkod. Na may pay o ginana, hindi ako kumikita, hindi naghanap buhay, hindi nagtrabaho. Pero meron din question sa kay Speaker Martin, yung dating speaker, na simula nung naging Speaker of the House at naging presidente yung pinsan niya, parang sobra-sobra yung itinaas ng kanyang net Billions worth yun, oo. by the billions. Ilang taon lang yun, samantalang kay VP, 16 years. Di ba? Oo, kaya nga gusto ko ituro. Gusto ko sabihin nila doon sa listahan. Kasi may kopya naman yan sila ng SALENCO eh. Sigurado ako niyan. So gusto ko ituro nila doon sa listahan saan doon exactly ang unexplained. Para naman ako, maayos akong makasagot. Kinonfront ako diretso si BBM. Sabi ko sa kanya, bakit merong pagpaplano ng impeachment sa House of Representatives sa akin? Tapos sabi niya, alam niyo si BBM, nag-English yan eh. Sabi niya, that's not true. Ganyan. That's not true, there's nothing like that. Ganyan siya. Tapos, natigil yung denial niya kasi sa sobrang daldal niya, lumabas sa bibig niya na ang prioridad daw is charter change. So nung narinig ni Senator Amy yung charter change, nag-react siya. Sabi niya, sa dami-dami ng problema ng ating bansa, bakit naging charter change na ang prioridad? Tapos sabi niya, no, this will be for the country because it's all about the economic provisions, ganyan. So sabi ni Senator Amy sa kanya na parang tipong, hindi yan economic provisions eh. Kasi pag binuksan mo yung amendments ng Constitution, bubuksan mo lahat yun. Hindi mo pwedeng sabihin na ay ito lang, economic provisions lang. Kasama na doon yung political. Doon kasi unang diniscuss na tatanggalin ang opisina ng Vice President at papahabain yung terms ng members of the House of Representatives. So more than 3 years na yung isang termino. So dun yun, na-confirm ko na alam ni BBM yung ginagawa, bilihan ng signature sa People's Initiative. Doon sa discussion namin kasama si Senator Amy Marcos, November of 2023. Una ko, bago siya umakyat sa hagdanan, lumapit siya sa akin. May binulong siya sa akin. Alam niyo si BBM kasi mahilig mag-mumble, yung gano'n, na hindi mo siya maiintindihan. Meron lang siyang clear words, iilan, at yun lang yung ma-pick up mo sa sinabi niya. Nung lumapit siya sa akin, nasa hagdanan na siya, sinabi niya sa akin, don't worry, I'll take care of you. So parang nagulat ako, na parang nagsinungaling ka kagabi na hindi mo alam ang impeachment. Kasi bakit ka naman magsasabi ng I'll take care of you? 'Di ba? Ang tagal namin nagsama sa kampanya, halos mamatay-matay na kami sa init, sa dehydration, sa pagod. Hindi ba nagsabi yan ng I'll take care of you? Tapos bigla, meron akong kinompronta sa'yo na usapang impeachment sa House of Representatives, ibubulong mo sa akin bago ka umalis, I'll take care of you. Why do you need to take care of me? You know something. Diba? Huling-huli kasi mga lalaki sa mga ano eh. Oo nga. Sa mga pambobola eh. Sa kanya po kayo tumingin.
puro walang kwentang usapan na hindi mo alam saan papunta yung biglang ang pag-uusapan, rice fields, sa susunod yung swahe na kinakain, na ganun, okay, sige. Parang ako, uuwi na tayo, sayang yung oras natin dito. So, kumakain sila, tapos yung palabas na kami sa restaurant doon sa Davao City. Ito na naman siya, yung kanyang pagbubulong na mumbling niya, na hindi mo alam kung takot ba ito magsalita, ayaw niyang magsalita, hindi siya makapagsalita, natatakot siyang mahuli siya sa pagsisinungaling niya, ganun siya. Tapos sabi niya, ang nakuha ko lang sa sinabi niya, mag-ingat ka, tuturuan ka namin. So ito na naman tayo, mag-ingat ka. Bakit ako mag-iingat? Yung tuturuan ka namin, yun ang hindi ko maintindihan talaga hanggang ngayon. Tuturuan ka namin ng leksyon? Kasi ganun yun eh. Tuturuan kay ma'am na kung ano yung isasagot, tapos ikakapahamak nyo. Baka tuturuan kayo ng mga bagay na ginagawa nila na hindi nyo ginagawa. Nagsabi siya na ano ba sinabi na? Hindi, yung isa, yung pangalawa na, yung pumunta siyang Davao. Oo, mag-ingat ka. Tuturuan ka namin. Yun lang yung nakuha ko sa mumbling niya. Mahilig kasi siyang, makikita niyo sa footage mahilig yan lumapit sa akin at gumaganon, bumubulong. Baka naman di kumambling, baka ngumumuya lang. Actually, pareha sila, no? Kahit yung asawa niya mahilig din magbulong-bulong, ano? Alright, palakpakan niya sa channel ito mga kababayan. Ito, maganda ito mga kababayan dahil madalas na natin maririnig si Bibi Sara sa mga sagot niya dito sa mga banat ng mga hinayupax ng mga buhaya, di ba? Ito mga kababayan, nalalaman natin yung mga update ng mga sagot ng Bibi Sara dito po sa channel na ito. Kaya supportaan po natin ito mga kababayan at dapat lang po na ibalik ang tapang at malasakit. Ang ganda rin ng title nito, ibalik ang tapang at malasakit. Kahit ano talaga, tumpak na tumpak kailangan natin. At itong programa, para din kay Tatay Digong nung una, di ba? May programa si Tatay Digong sa TV. Ganito kasi, pamamagitan ng ganito, makapagdirekta ng communicate si Bibi Sara. At hindi napapayagan ni Bibi Sara na talagang aapi-apihin pa siya ngayon. Kaya bawat mga pukul na issue, dito na natin malalaman ang mga sagot ni Bibi Sara. Ako po, shoutout dyan kay Banat Bay at dito kay Boss Dada. Ako, maraming inggit ng mga network ito. Palaging exclusive ito kay Bibi Sara. Alright, shoutout dyan kay Bibi Sara. Laban lang po tayo, Bibi Sara. Andito po ang taong bayan na sa likod po nyo palagi. Yan ang wala sa kanila. Ang taong bayan dito talaga kay Bibi Sara. Diba? Alright, thank you for watching. God bless you.